Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento niyong matutungayan ngayon ay tungkol kay Melissa at sa kanyang asawa. At ito ang kanyang kwento ayon sa paglalahad ng kanyang asawa. Halos 7 years na kaming kasal ni Melissa at may isa na kaming anak na lalaki. Maayos naman ang pagsasama namin. Kahit ang bonding namin sa kama ay talagang okay. Dahil marunong at magaling ang asawa ko. Kahit hindi na ako ang una ni Melissa, ay talaga naman na naging faithful siya at loyal siya sa akin ng 7 taon. Nakapokus na lang siya sa relasyon namin at sa aming anak. Kumbaga ang asawa ko ay masasabi ko na typical na pang girl next door ang dating. Yung pag nakita mo ay masasabi mo na buo na ang araw mo, at kung may pagka-yakman ka naman ay pipilitin mo na masilip pa siya kahit isang beses. Simula nung nagkaroon kami ng anak ni Melissa ay medyo nabawasan ang pagiging conservative niya, lalo na sa mga sinusuot niya. Mga damit madalas ay nakasando lang siya, nalabas ang taas ng dibdib at may clean short. Pag sinasabayan ko naman siya sa sinusuot niya, ang isasagot niya lang sa akin ay hanggang tingin lang naman daw yung iba. At ako pa rin ang mapalad na napili niya. Ilang beses ko na din siya kasi nahuli ang ilang kapitbahay namin o yung ibang tambay sa lugar namin na iba kung tumingin sa asawa ko kapag lumalabas siya. Pero hindi ko naman sila masisisi dahil sa talagang nakakaakit si Melissa. Dito nagsimula ang pagiging curious ko. Napapaisip ako kung ano kaya ang pakiramdam kapag makita ko na may ibang kasama ang asawa ko. Magagalit ba ako o magsiselos? O di naman kaya ay mas lalo pag-aalabi nito ang pakiramdam namin mag-asawa. Minsan ko nang inopen ang idea ko na yun sa asawa ko habang may ginagawa kami. Pero nagalit siya sa akin at talaga naman ang tagal ko siya sinuyo bago niya ako piyansin ulit. Pakiramdam niya daw kasi ay pinamimigay ko na siya, kaya simula nun ay hindi ko na ulit inopen ang topic na yun. Pero sa totoo lang, sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang bagay na yun ay hindi ko mapigilang mag-iba ng nararamdaman at na-imagine ko na nakahiga ang asawa ko at may kasamang ibang guy. Minsan i-imagine ko din habang may ginagawa kami ng asawa ko ay iba ako na lalaki na gumagawa nun sa kanya. Dumating ang anniversary namin ng asawa ko. Naghanda ako ng simpleng surprise para sa kanya. Dinala ko din muna ang anak namin sa mga lolo at lola niya para naman solo namin ang isa't isa sa bahay. Pinaglutuan ko siya ng paborito niya pagkain at syempre hindi nawawala ang alak. Sa tagal namin mag-asawa ay kilala ko na ang asawa ko. Mababa ang tolerance niya sa alak, kahit simpleng red wine lang ang inumin niya. Pero mas gusto ko na lasing si Melissa dahil nagagawa ko lahat ng gusto ko sa kanya tuwing nakainom siya ng walang angal. Mga bagay na hindi pangkaraniwan na ayaw niya pero ginagawa niya kapag nalalasing siya. Nagawa ko na din kunin siya sa likuran dahil sa anniversary namin ay napapayag ko siya mag-inuman kami dalawa. Ilang oras na kami nag-iinuman mag-asawa at talagang malakas na ang tama niya. Halata sa pagkilos niya at pagsasalita. Pinagpala rin niya ng bibig ang dapat pagpalain sa aking harapan nang walang palag dahil sa kalasingan ng asawa ko. Sadyang napapalabas ng alak ang pagiging kakaiba niya pagdating sa bagay na yun. Medyo nakatulog na ang asawa ko sa table at wala nang ulirat, kaya naman inumpisahan ko na siya buhatin papunta sa kwarto para naman masulit ko ang alindog niya habang may pagkakataon. Bubuhatin ko na sana si Melissa nang biglang tumunog ang doorbell namin.
Sa isip-isip ko, sobra naman yung timing at least oras na ng gabi. Pero dahil sa mabait naman ako at naisip ko na baka emergency, ay sinilip ko na din ang tao na nagdo-doorbell. Iniwan ko muna ang lasing kong asawa sa lamesa. Pagsilip ko sa bintana ay nakita ko agad ang kapitbahay namin, si John. Mas bata sa amin si John. Walang trabaho at umaasa lang siya sa magulang niya na nasa States, kaya naman mainit ang ulo ni Mrs. sa kanya. Dahil kapag kinakapos ang tao na to, ay sa amin tumatakbo para manghiram. Kahit na nakabayad naman siya, ay talaga kumukulo ang dugo ni Melissa sa kanya. Pinagbuksan ko siya ng pinto at hindi na ako nagtaka nang sabihin niya na manghihiram muna uli siya ng pera. Agad ko naman siyang pinapasok at pinaupo sa sala para makakuha ako ng pera sa kwarto. Paglabas ko ng kwarto, ay agad ko nakita si Yun na nakatulala. At nang silipin ko kung anong tinitingnan niya doon ko lang naalala na nasa lamesa pa ang asawa ko. Na lasing. Iba ang tingin ni John sa mga oras na yun dahil sa talagang naiksila ang kasuotan ni Melissa ng oras na yun. Lumapit ako sa kanya at agad naman siya nagpasimple ng alis ng tingin sa asawa ko. Inabot ko ang pera kay John at nagpasalamat. Mukhang may sineselebrate kayo ah. Pasimpleng tanong niya. Oo, anniversary kasi namin ngayon. Kaso ayan, nasa France si Mrs. Knock-out tuloy. Sagot ko naman sa kanya sabay. Kami tumawa, yun lang. Tinulugan ka, sabi niya naman. Oo nga, pero mas okay yan. Mas pabor sa akin, sabi ko naman sa kanya. Nagtatakang tumingin sa akin si John. Tila ba nagtatanong kung bakit. Tumawa naman ako nang malakas, sabay sabi na kapag lasing kasi si Melissa ay naggagawa ko sa kanya lahat ng gusto ko. Kahit ayaw niya ay wala siyang palag at susunod na lang. Napatawa na din lang siya ng malakas. Napakaswerte mo naman. Napakaganda ng napangasawa mo. Napaisip ako sa sinabi niya yun at biglang bumalik sa isipan ko ang matagal ko nang gustong gawin kay Melissa. Pero paano hindi naman pwedeng sabihin ko na lang biglaan na galawin niya ang asawa ko. Sigurado malaking problema yon. May gagawin ka ba yun? Inuman muna tayo. Nabitin ako sa inuman namin ni Mrs. Anyaya ko sa kanya. Ay, akala ko ba may gagawin pa kayo? Sabi niya naman, oo, pero hindi pa yan gigising. Baka bukas pa yan gumising. Kaya madami pa ako time para gawin ang lahat ng gusto ko. Medyo pasawin ko kay John. Pumayag naman si John na mag-inuman muna kami. Sabi ko naman ay ipapasok ko lang muna sa kwarto ang asawa ko at maupo na siya sa lamesa. Pinatayo ko na si Melissa at tinakay habang naglalakad. Mas lalo naman naaninag ni John ang kagandahan ng asawa ko dahil sa pit na sando na suot niya at sobrang exing short na bulaklakin. Kaya kitang kita niya din ang sobrang kinis at sobrang puti ng hita ng asawa ko. For sure, nagkakaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Bumalik ako sa lamesa namin at nag-inuman muna kami dyan habang iniisip ko kung paano ko ba magagawa ang matagal ko nang pinapantasya. Hindi ko naman kayang sabihin direkta kay John ang tungkol sa gusto ko na mangyari. Kaya naman ay ibang plano ang nabuo sa isip ko. Pinatulog ko ang telepon namin gamit ang cellphone ko. Agad-agad naman ako pumunta sa sala para kunwari ay sasagutin ko ang telepono. Bumalik ako sa lamesa at sinabi ko kay John, tumawag ang boss ko at may pinapadalang dokument sa opisina. Dahil ba, o sige, alis na din ako, sabi. Ha? Di, dyan ka lang, saglit lang ako, mabilis lang to. Hintayin mo lang ako at mag-iinuman pa tayo. Pagpigil ko naman sa kanya. Pumasok ulit ako sa kwarto at yunay ko ang asawa ko. Tulog pa din siya. Han, punta lang ako sa office, saglit ha. Bulong ko sa kanya, tumawa naman siya at bahagya na halatang lasing na lasing pa. Sa totoo lang ay sobrang kabog ng dilid ko sa mga oras na yun. Pero sabi ko sa sarili ko na isang beses lang naman to. Binuksan ko ang computer sa kwarto namin. Inopen ang webcam at kinonek sa phone ko. Sabay pa tayo sa monitor para hindi halata na may video. Paglabas ko ng kwarto ay nakabihis na ako at may dalang envelope para mas kapani-paniwala. Tumingin ako kay John. Pag nagising si Mrs. pakisabi sumaglit ako sa office, sabi ko sa kanya.
Tumakong naman siya habang umiinom. Pinaandar ko lang ang kotse at pinatakbo pero hindi sa kalayuan. Agad ko binuksan ang cellphone ko at chinek ang asawa ko sa kwarto. Bukas ang ilaw at kitang-kita ko si Melissa na tulog pa din at nakahiga. Ilang minuto ang lumipas ay wala pa din nangyayari kaya naman nainip ako at nag-isip ng plano para mapilitan si John na gawin ang gusto ko mangyari. Tinawagan ko ang phone ni John. Pare, nasabay ka pa ba? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman siya ng table naman. Hindi ko si maalala kung may naiwan ako document sa kwarto. Check mo naman sa may table malapit sa cabinet. Sabi ko sa'yo. O diba ando na sa... Sabi niya, oo, kanina ko pa kasi tinatawagan pa hindi sumasagot eh. Paki naman saglit pagpilit ko pa sa kanya. Eh baka magising yun, ano pa isipin. Alam mo naman, mainit daw sa akin ang asawa mo. Sabi pa niya, hindi yan, kilala ko yun si Mrs. Kapag lasing, kahit anong gawin mo, hindi yan basta-basta magigising. Baka nga, pag nagising pa yan, pagkamalan ka pa, na ako ay ikaw, pag-behavior ko pa sa kanya. Pero sa totoo lang, ay pariwatig ko sa kanya yun para lalo siya gumawa ng paraan. Narinig ko na naglalakad si John kaya naman tinignan ko ulit ang isa ko phone at nakita ko nga na pumasok siya ng kwarto at dumiretso sa lamesa. Kitang-kita naman na pasimple siya tumitingin sa tulog ko na asawa na nakahiga sa kama. Sinadya ko talaga tanggalin ang kumot ni Mrs. para mas lalo pa maakit. Lumabas ulit ang kwarto si John. Hello? Wala akong nakita sa ibabaw ng lamesa na sinasabi mo. Medyo nanginig ang boses ni John nang sabihin niya, matatagalan ka pa ba yan? Nag-aalangan na tanong ni John sa kanya. Hindi ko sigurado, may pinapahanap pa kasi sa akin. Kung kailangan mo na umuwi, okay lang naman. Pakilak mo na lang yung pinto paglabas mo. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sige, lock ko na lang. Sagot niya ng mahina. Nang hinayang ako nang sabihin niya yun dahil akala ko ay hindi matutupad ang plano ko. Pero pagtingin ko ulit sa isa kong phone ay nakita ko na unti-unting pagbukas mo nilang pinto ng kwarto namin ni Melissa. Sa mga oras na yun ay lumakas pa ang kabog ng bibig ko. Lalo lang na makita ko na nakapasok na sa loob ng kwarto namin. Kwarto namin mag-asawa si John. Matutupad na ang matagal ko nang pinapantasya. Tahimik at nanahimik lang ako, nanonood sa mga pangyayari sa loob ng kwarto ng asawa ko. Naglakad pa papalapit ng kama si John at talagang halata na sa mukha niya may masama siyang plano sa asawa ko. Hinawakan niya din ang bagay na yon sa harapan. Habang naglalakad papalapit sa kama, nahalata man sobra na siya nagkakaroon ng kakaibang pakiramdam. Nasa may paanan na ng asawa ko si John. Dahan-dahan siya lumuhod sa sahig at talagang titig na titig sa hita ay Mrs. Hindi nga nagtagal ay lumapat na ang mga palad ni John sa magkabilang hita ni Melissa at inumpisaan niya na itong dantayan ng kanyang mga kamay. Parehas namin tinitingnan ang magiging reaksyon ng asawa ko kung magigising ba ito. Walang naging reaksyon si Melissa kaya nakita ko na lumakas pa ang loob lalo ni John. Tinaas pa niya ang kamay niya hanggang mahawakan niya ang gutter ng short ng asawa ko. Dahan-dahan niya hinila pababa ang short ni Melissa hanggang nasa may tuhod na ito. At doon ko lang napansin na magkasabay na pala niya hinila ang short at ang munting tela na yun nakatambad na sa harapan ng ibang lalaki. Ang harap ng asawa ko. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.